Okay, so I would like to start itong session with a bit of parang natutunan ko earlier. So may pinapanood kasi ako YouTube channel. And dun kasi may diniscuss siya about how to take notes for two different types of subjects. So we have non-technical subjects tulad ng mga GECs natin. And then we have the rest, yung mga majors natin. Technical subjects sila. And what I got from that video is that pagdating sa mga technical subjects kasi, less sila about yung mga well, hindi naman less yung about the concepts. Actually, concepts nga yung pinaka important na part ng mga major subjects. But less nilang tinatakel yung concept mismo and it's more on sa mismong solving. Pera na lang kung Coms 2, for example, tsaka LX3. Okay? So, dun, malaki yung concepts. And so, sa mga ganong subjects daw, where yung concepts is not really necessarily ganun ka-important, it is important na maganda mag-drill kayo ng mga problems, which is usually yung ginagawa natin sa mga review sessions na ganito. So, we only drill the problems. But, of course, pagdating sa mga concepts, I always write it in blue. So, usually, pag nakikita nyo may blue na to, ibig sabihin this is a concept. Ibay natin yung kulay to something lighter. Ayan, mas kita na. Okay. So, just something na natutunan ko earlier. So now, let's go and learn something new naman. Well, rather, review natin yung about sa next part ng signals, which is yung sa signal operations. Okay. So, if you are given a graph like this, okay, wait lang. So, if you are given a graph like this, there are multiple ways na pwede mo siyang i-modify. Pero, kung ano yung minodify mo sa isang point, mo-modify mo sa the rest of the points. So, for example, if I were to say, shift ko to ng taas by 1, I add this by 1. So, ang mangyayari ngayon dito is ito magiging 6 na to. Kinapi ka ba? Ayan. So, magiging 6 na to. But also, dahil shinip ko siya ng 1, etong point na to, lahat rin ng part ng graph is shift ko rin ng 1. So, hindi na siya nasa 2, nasa 3 na siya. At wala na itong pinakadulo na to sa 0, nasa 1 na siya. Okay? So, meaning you need to figure out kung nag-stop ba talaga siya dito or magko-continue siya ng ganyan, etc. Kapag tinaas ko na siya ng isa. In short, hindi na siya dapat connected dun sa x-axis. So, this is what we know as amplitude shifting. Okay? So, amplitude shifting means dadagdagan mo ng some number yung pinaka-resulting graph. So, if you have like this graph here and you add a number, alpha for example, then this is already known as amplitude shifting. So, what about kapag etong mga to, minultiply ko sila by 2. So, I multiply them by 2. So, now if I redraw the graph, hindi ko na i-redraw yung graph, no? Pero, if I multiply each and every one of them by 2, lahat sila, so you get 12, then we have 6, and then we have 2, then this is now known as amplitude scaling. Okay? So this is amplitude scaling. And now, of course, dito, kapag minultiply ko kasi ito ng 2, for example, like I multiply this by 2, alright, ito na yung ano niya, parang mangyayari sa graph niya. Okay? So, dito sa amplitude scaling, and this is important, no? Sa amplitude scaling, kapag shinip mo yung amplitude by some amount, pero isa-scale mo rin siya, kailangan itong buong to na naka-blue parenthesis, i-multiply mo rin siya ng 2. Okay? So, ito yung pinaka-epekto ng amplitude scaling. And to prove the point, di ba kanina, 5 lang to. 5, 3, 5, 2, and then 0 to, right? Okay, natanggal ko. So, ito kanina, 5, 2, and 0. Na pag ito, tinimes ko muna ng 2, I get 10 and then 4. Pero, regarding etong sa graph, no?
hindi sila naging 12 and 6. So anong gagawin ko? Kailangan ko silang i-add ng 2. So to recap, ang ginawa ko muna is etong x of t, minultiply ko siya ng 2. And then, I added 2 sa lahat ng points para makuha itong graph na to. So now I get 2 times x of t plus 1. Okay? So yun yung distinction ng or rather yun yung parang nangyayari sa amplitude scaling. So bakit ko to mini-mention? Kasi iba yung mangyayari kapag doon na tayo sa time scaling and time shifting. So of course, kung may amplitude shifting and amplitude scaling, meron tayong time shifting and then time scaling. Okay. Time shifting muna tayo kasi madali lang naman, madali lang naman yung time shifting and scaling kapag separate. Pero paano mangyayari kapag nagsabay na sila? Okay. Sige, dun muna tayo sa time shifting. So in time shifting, ang nangyayari is that yung signal mo, pwedeng mag-start siya ng mas maaga or mag-start siya ng mas late. If magsa-start siya ng mas maaga, then we call that advance. And when we say advance from the word itself, advance, so parang positive, right? So meaning, yung time mo, dadagdagan mo ng some positive number. Okay? So for example, itong original, well, let's give you an example. Let's say ito yung original signal mo. So let us answer itong problem sa taas, no? So what is a time shifting na pwede natin gawin? Well, gawin natin, sagutin natin yung letter B, no? Okay. So sabi daw sa letter B, kailangan daw nating hanapin yung x of t minus 5. Okay? So kanina, I did say na pag sinabi kong advance, no? Advance, so from the word itself, pag sinabi mong advance, you will add a positive number to the time. Pero what happens kapag binawasan ko naman ngayon siya? Then, we have what we call the delay. Delay. Okay? And so what this means is that itong signal natin na to, okay, nakalagay dito x of t minus 5. So what does that mean? Kapag ganyan, ibig sabihin, i-delay natin siya. Okay, ayan. So, i-delay natin siya. So, ano bang nangyayari kapag may delay? So, dito tayo sa sa plotting na tong part na to. Okay. So, despite the fact na pag binawasan natin, 'di ba? So sa delay nakalagay bawas. So usually ang iisipin natin is that itong 2 na to ma-minus natin siya ng 5 to get -3, and then ito magiging 6 minus 5 which is equal to 1. So mangyayari nandito na siya. Then ito yung 1 and then ito yung -3. Okay? And then dito nyo siya i-graph. Here's the problem, hindi yun yung hindi yun yung ibig sabihin ng delay. As a matter of fact, yung signal mo nag-start siya sa mas maagang time. So that means it is advance. Okay? Advance yun. So dito, kapag naka-plus siya, you move it to the left. Yan, tama nga. But kapag naka-minus siya, you move it to the right. No? And opposite to sa nangyayari kapag amplitude shifting, where of course kapag naka-add, you move it up. Pero kapag naka-minus, you move it down. Okay? So, if we're now going to draw x of t minus 5, you're not going to draw it mula sa -3 to 1. Instead, you're going to draw it to from 2 plus 5, which is 7, to 6 plus 5, which is 11, no? So, ang itsura niyan, ganyan na lang. And then, let's say dito is 7, this is 11. And so, lahat ng points na to, dadagdagan mo rin ng 2. Oh, okay, wait lang. So, sa 5 pala siya magsa-start, sorry. So, 5, then 7, then this one will become 8, and then 9. Ay, 9 ba? Oh, yan, 9. So, dito siya. So, si 5
ito yung point na naka 5 pa rin siya. Okay, naka 5 pa rin naman pala. So right here, then 7, naka sa 2. So you move this downwards like this. Then kay 8, naka straight line pa rin siya. Can't draw ng straight, sorry. And then tataas, no? Aha, sige. 8, 9, naka straight, but then pababa na siya dito. Okay. So hindi siya naka up to scale, no? Masyado malapit si 11 and 9. Hindi talaga ganito ka ano yan. I think dito pa yan. O sige, para mas tama. Okay. Ayan. So ito na yung itsura ng signal natin kapag naka-delay na siya. Alright? So with that, what about kapag ang nangyari is itong signal na to is kinompress natin. Alright? Okay. So what do I mean by compress? It means etong mga time na to, for example, okay, gawin natin itong letter A na to. X of 2 times t. Okay? So ano ibig sabihin kapag x of 2 times t? Well, let's say, for example, itong signal natin na to, saan siya nag-start? Nag-start siya kapag 0, right? Yeah, 0. But then you'll see this drop, and nangyari yung drop na to kapag x of 2. Now dito sa ano na to, sa function na to, okay? Naka 2 times t siya. So yung x of 2 natin, mangyayari siya kapag nasa 2 times 1 tayo. Uy, nagkaroon ng triangle. Okay. So mangyayari siya kapag 2 times 1 tayo. Alright? So that means if I'm going to draw yung part na to lang muna, so it's going to be 0, then 1. Okay? Dapat pala hindi ko na tinuloy muna yung ganun. Okay, yan. So, ayan. So, this will become 2. This is your 5, no? And okay. So, yan ngayon yung point ng 1. Alright? So, if we're going to use this for 3 naman, okay? So, saan mangyayari si 3? Kapag yung time natin is 1.5 dito sa function A na to. Okay, so it's basically 2 times t is equal to 3. Ayan, so t is equals to 1.5. So meaning at 1.5 second, which is right here, no? Saka lang natin i-connect si 1.5, no? Okay, so hindi kita dito sa graph na to, kasi pangit ako mag-graph. Sorry na. Siguro pag nilapit ko pa to, ayan. Ayan, parang mas kita na natin. You'll notice no, na pag kinompare natin itong line na to, pag kinompare natin itong line na to sa line na to, itong line na to, imagine nyo na lang na nag-shrink siya, kumalahati siya. Okay? Kasi, ang ginawa natin, yung time na to, alright, which is x of t lang, nilagyan natin siya ng 2 sa ano, parang minultiply natin yung time by 2. Now, supposedly, ang mangyayari is magmumultiply dapat ng 2 yung time. Pero instead, nag-divide siya by 2. Kasi nga, based from the original, lahat ng perspective natin nangyayari dun sa pinaka-original function mo. So kapag sa original function, mag-drop siya kapag x of 2, no? Dapat dito sa panibagong function mo na x times 2t, magda-drop siya kapag yung value na tong 2t is 2 rin. Okay? So kaya dito, mangyayari, sa t is equal to 1 siya magda-drop. Okay? So with that, ang nangyari ngayon sa buong points na to, pag tinuloy mo siya, so lagyan na natin siguro dito 3. Ayan. I think enough na to kasi ito yung sunod. Ayan. Ayan. So kung mapapansin mo, lahat ng slope, lahat ng mga widths, no? Nagbawas sila ng 2. Alright? So parang nabawasan ng 2 sila.
Itong sa una hindi halata kasi nga again, bad ano yan, bad fit to scale yung ginawa ko, okay? So, what's happening is we have what we call compression, okay? Compression. Where ang mangyayari is yung time natin, i-multiply natin siya by some value A. Okay? So kung may compression, then syempre meron din tayo ng expansion. So kailan nangyayari yung expansion? So mangyayari yung expansion kapag yung time natin, i-divide natin by some number. Okay? Or x 1 over 8 times t. Ganyan. So, for example, if itong number na to, or rather itong function na to, dinivide ko uh, by 2 na lang instead, no? So, imbis na minultiply ko ng 2, magiging divided by 2, then ang mangyayari ngayon dito sa part na to, okay? Copyain na lang natin. Tapos dito tayo gawa. Ayan. So, ang mangyayari ngayon dito is lahat ng time natin, dodoble sila. So, I get 4, I get 6, I get 8, then I get 12. And though hindi siya halata, ang dapat na mangyayari is lahat ng signal mo magsa-stretch. So, parang ang itsura niya magiging ganito, na pag ganito, then pag ganito, then pag ganito pa rin, and then ganyan, and then ganito. Parang ganyan. Okay? So, ano mapapansin ninyo? Nagsi-stretch siya horizontally. Horizontal po nangyayari sa time. So that means kahit nagkaroon ka ng stretching sa sa horizontal time, kung mapapansin niyo dapat dun sa ating vertical na mga lines tulad nito, no? Where nag-shift siya ng level, 'di ba? Parang nag-drop siya sa value. Mapapansin niyo na hindi naman sila naapektuhan. Okay? So kung for example dito, dumoble yung time, yung pag-drop niya 3 pa rin. Okay? Kasi nga, yung pag-drop, maapektuhan lang siya nung amplitude shifting natin, which is right here. Yan, tama ito. Yung x of t plus alpha. Okay? So, yun yung nagse-separate sa time scaling, amplitude scaling, and then time shifting, and amplitude shifting. So, yung sa amplitude scaling and amplitude shifting, napaka-straightforward lang naman sila. Kapag dinagdagan mo ng 5 yung buo, dadagdagan mo ng 5. Kapag minultiply mo ng 2, dodoble lang lahat ng value. So ito magiging, yun nga, 10, 4. Di ba? So, the question is, what about sa time scaling and then time shifting? Okay. So, ganun rin yung sa time scaling, time shifting. Of course, here's the problem. Usually kasi, ang pinakamadaming dali pagdating sa mga plotting is what if, yun nga, si time scaling and then si time shifting, pinagsama na natin. So, let's say, for example, I give you problem C. Okay? Wow, nawalan ng isang ano to. Saan na? Natira. Yun, natira nga. Okay. Okay. So, let's say I have this signal and kailangan ko daw siyang gawing ganito. Okay? So, anong approach na pwede niyong gawin? Okay, so you have two approaches na pwede niyong gawin. Okay? So, ano yung mga approaches na yon? Okay, first approach. First approach is i-distribute mo muna etong 2/3 na to kay t and then kay 5. So, I have x of 2 over 3t minus 10 over 3. So, first approach pa lang to ha. Okay, this is your first approach. So, kapag ganito yung ginawa ninyo, uunahin nyo muna si shifting, then si scaling. So, shift muna, then si scale. Okay? So, for example, I do this here. Okay? So, sorry. Okay. So, I will first draw yung x of t minus 10 over 3 muna. Alright? So, ito muna yung gagawin natin. X of t minus 10 over 3. Okay, wait lang. Ba't hindi ko maano? Okay, ayun.
Okay, and of course, dahil naka-minus siya, ano ibig sabihin nun? That's right, this is a delay. So, i-move natin lahat ng signal to the right by 10 third units. Okay? So, for this one, this will become 2 plus 10 third, which is equal to 16 over 3. Now, hindi ko lang kung nasaan yon. I'm assuming dito na lang. Ayan. Kunyari dyan siya. So, we have, which means yung ating starting signal is a 10 third muna. Okay? 10 third, 16 third. So, yung 3 naman, I think it's 19 thirds. 19 over thirds. And then yung 4, which is 22 over thirds. And then yung finally, the last one is 28 thirds. Oh. Okay. So, okay, ayan. So, 5, 2. And so, we get this one. And then, magsa-straight signal muna siya. Then, here. Then, straight signal. Then, pataas. Straight signal. And then, bababa siya ng ganito. Mukha lang siyang naka-scale. Hindi siya dapat naka-scale, okay? I guess masyadong malayo yung 28 over thirds ko. Let's just move this a bit, no? Hindi siya naka-scale. Wala pang naka-scale dyan. Okay? Pangit lang talaga mag-predict ng interval. Okay? Okay. So, with that, ito na yung signal natin. What's next? So, what's next is, after mo shift, isi-scale mo siya. Now, you can see here, 2/3 ng T. Okay? So what does that mean by 2/3 of T? When you say 2/3 of T, it means yung T natin, i-divide mo muna siya by 2 and then i-multiply mo siya by 3. So multiply by 3, then divide this by 2. So what I get is, kapag minultiply ko by 3, lahat to mawawala. Okay? Ayun, okay. So lahat yon mawawala. And then, ang mangyayari is, i-divide ko sila by 2. So, I get 5, 8. What is 19 divided by 2? That is, wait lang. Actually, 19 over 2 na lang natin yan para, alam niya naman yan. 19 over 2. Isa pa nga. Okay, 5. Then, 6, 7, 8. Okay, then 19 over 2 is actually equal to 9.5. So, parang dito. Okay, I think that's enough. Okay, then we have 11, which is D here. And then si 14, which is medyo malayo siya. Siguro dito pa. Ayan. Okay. Right here. Okay, ayan. Ayan. Wait lang. Check ko lang ulit. Sandali lang. Parang nagkamali ata ako ng pag-scale. Okay, tama lang. So, ayan. So, ito na yung ano natin. And therefore, kapag drino natin to, ayan. Right like this. Ganyan. Okay? So, this, kapag kinonect mo na sila, what do you see? That's right. Naka-stretch na itong signal na to from this signal, which was supposedly this signal. Okay? So, yun yung kapag first, ano mo siya, unang method yung ginawa, which is, i-distribute nyo muna yung mga mga scaling. So, ito kasi scaling factor to ng time mo, right? So, you have to distribute this first and then saka mo isasagawa yung shifting and then yung scaling. That's your first method. Your second method is ano naman, ganito.
stay as it is, okay, x of 2/3, ayan, okay, ayan. So, x of 2/3, t minus 5, uunahin nyo muna yung scaling. Scale muna, then isi-shift nyo siya. Okay? Pero, remember, dapat hindi naka-distribute si 2/3 mo. Okay? So, dito ngayon kasi nagkakaroon ng, ng mga problems, no? For example, inuna niya mag-shift bago mag-scale. Pero, dito niya ginawa yung shift before scale. So, sinift niya muna ng 5 units to the right, and then saka lang niya scale. So, mali yun. Meron rin iba ganito ginagawa. So, anong ginagawa muna? That's right. Nagsiscale muna sila. Okay? 2/3. And then, sa kanila, i-delay ng 1/10. Okay, so mali rin yon. So, always remember na if you're going to shift first, kailangan yung iyong ay, rather yung iyong signal ay ano tawag doon? So, ito kasi, ang tawag dito naka-condense. So, this is the condensed form ng time. So, ito naka-expanded form. Yan, expanded form po tayo kapag dun tayo sa shift muna before yung scale. So, with that, paano kayo mangyayari sa scaling muna? So, example, yung time mo na 2, no? So, saan mo siya i-multiply? Kay 3 or kay 2? That's right. I-multiply nyo po siya kay 3. And then, tsaka nyo siya i-divide kay 2. Always remember po, na kapag nasa taas yung number na yon, you're not going to multiply the time by that number. You're going to divide the time by that number. Kasi yung nasa baba ang imumultiply mo sa kanya. Okay? So for example, eto na nga. Bale, pag minultiply ko nga ito, this will become 3. So your new signal will start at 3. Oh, no, rather, we'll start at 0, pero yung pag-drop niya, dun sa 3 mangyayari. Okay? So, with that, sige, draw natin. So, 0, then 1, 2, 3. Ayan, dito 3. Then, saan mangyayari yung next? So, this one will become 3 times 3 half. So, this will become 9 half or 4.5. So, if this is 4, siguro nandito siya. Okay? Then, yung next point, which is 4, I multiply this by 3 half and I get 6. So, if this is 5, then this is 6. Then, finally, 6 naman times 3 half and I get 9. So, 7, 8, 8 no, sorry. 7, then 8, then 9. Okay. Okay. So, with that, pwede ko na po siyang i-draw. So, 5, then 2. Here, here. Again, not up to scale. Hindi talaga magaling mag-drawing, please. So, ganyan. Oh, son of a... Isa pa. Okay, ayan. So, nangyari na agad yung scaling natin. Okay? Sandali lang. Okay. So, nangyari na agad yung scaling. So, what's next? Well, what's next is shift na natin siya by 5 units to the right. So, dito nyo lang po gagawin yung 5 units to the right natin. So, wag na nating patagalin pa, na i-redraw ko pa. Papalitan ko na lang to. Dadagdagan ko na lang siya ng 5. So, I get 5 here. Ito 8. Ito plus 5, di ba? Ayan. So, 9.5. Ayan, 9.5. Then 11. And then 14. Oh, look at that. Parehas lang sila ng graph. Okay? So, to recap, when you express the time na nasa loob in expanded form, mag-shift ka muna bago i-scale. But if you express it in condensed form like this, you will scale first and then you will shift. Okay? So, mas maganda siguro itong, well, kayo bahala, no?
For example, mag-shift ka ba muna ng course bago ka mag-scale ng experience, or mag-scale ka muna ng experience saka ka mag-shift ng course? Depende sa'yo. Okay? Kung saan ka masaya. So, with that, siguro isa pa, last na. Ito ng letter D. And I think maganda tong letter D kasi may hindi pa ako natuturo na isa. Tingnan nyo si T. Notice that si T, usually kasi palagi siyang positive. Pero what happens kapag negative na si T? Okay. Let's say this signal. Ayoko i-demonstrate dito yung T kasi tinatamad akong i-ano yan. Wait, actually. Actually, pwede na pala yan. Okay. So, this is your X of T. Now, I will copy this. Okay. I will copy this. Okay. Para makita nyo kung ano mangyayari. Okay. So, this is X of T. Yung nasa left. Now, you can see here na meron tayong negative sa T natin. So, what is X of negative T naman? Ay, wait lang. Ayan. So, what is X of negative T? Okay. So, sa X negative T, ganito mangyayari. Okay? Wala ba tong, I think, you can... Ay, wala siyang ganun. Ayun, pwede siyang ganun. Okay? So, ang mangyayari sa X of negative T is mag-flip siya. Saan? Mag-flip siya across the y-axis. AKA, mag-flip siya horizontally. Boom. Ayan. So, pag nag-flip siya horizontally, okay, literal, pati yung 2 at saka 5 nag-flip rin. Ayos. Okay. So, kapag ganyan, nag-flip siya horizontally, yung mga sign ng time mo, mag-flip rin. So, for example, dito, positive 6 siya. Dito, magiging negative 6 na siya. So, this will become negative 4, negative 3, negative 2, and then ayun, 0. Kasi negative ng 0 is still 0. Okay? So, with that in mind, what will you be doing kapag ganito yung nakalagay? X of negative T plus 2 over 3. Okay. Again, you have two options. Your first option is to do it in expanded form. Yung second option kapag condensed form. So if this is your expanded form, anong gagawin mo muna? That's right. Isi-shift nyo po muna siya ng ilan? Express natin to in actual 90. Expanded form, which is negative T over 3 plus 2 over 3. Ayan. So you will shift this by 2/3 and then you will either fold mo muna siya or i-multiply mo muna siya ng 3. Then you fold. Okay? So with that, it's up to you. So I personally think na maganda kung i-fold nyo muna siya. Or rather, i-fold nyo lang pala sa dulo. Yun na lang. Mas maganda yun kapag ganun. Sa akin lang yan. So, with that, so dahil plus po siya, okay, this is a plus. So that means, imbis na i-move mo siya to the right, you will move these 2/3 units to the left. So your signal will start at negative 2/3. Then, 2 minus 2/3 and you get 4/3. So kung dito yung 1, siguro dito na lang yung 4/3 natin. Ayan. Okay. So this will be your 4/3. And then yung 3 mo, 3 minus 2/3 po yan, is 7/3. So parang dinagdagan mo lang naman siya ng isang unit. Okay. And then you have the next one, which is 10/3. I think 10/3 siya. And then finally, 10/3 plus 2. Okay, 16 over 3. Okay. So now, if I grab this, so ito si 5 and then ito si 5 and then ito si 2. I get that. Start ko ako dito. Then sa 4/3, bababa ako. I'm gonna drop it right here. Di pa rin up to scale yung drawing ko, nakakainis. Okay, wait lang. Lapit lang natin. Okay. Hopefully this one is better. Ayan. Okay. Then, syempre straight pa rin, ganyan.
ganito, and then bababa dito. So now, I connect the dots. Okay, now I connected the dots. So now after mangyayari is i-multiply po natin siya by 3. So I get negative 2 dito, 4 dito, 7 dito, 10 dito, and then 16 dito. Okay. So, with that, na-scale ko na siya. So, anong final na gagawin natin? I-flip naman po natin siya. So, I flip horizontally. And ang mangyayari dito is lahat ng sign, again, mag-flip rin. So, I get 2, negative 4, negative 7, negative 10, and then negative 12. So, now, we have yung signal natin. Okay? Kapag ginawa natin siya yung sa ano muna, expanded form. So again, pwede nyo rin po siyang gawin ng condensed form. So kapag ginawa nyo siya ng condensed form, ganito po siya, okay? Mas iba po siya ng onte, okay? So ito kasi siya, so ito kasi 'yon. So dito, ang ginawa mo is dinelay tuloy. In-advance mo siya, okay, ng 2/3, meaning minove mo siya ng 2/3 to the left. Dito naman, i-delay mo siya. So you will move this 2 units to the right muna. So if I redraw this signal, okay, so I get 2, 4, 5, 6, and then 8. And then dito magsa-start yung 0 natin. Ayan. Ayan. So ito na yung signal natin. Sandali lang. Pa natin ng isa pa. Ayan, okay. Minove ko ng 2 units to the left. Ay, so ayan, no? So yun yung signal natin. And then afterwards, i-multiply mo na lahat ng time natin by 3. Okay, so apparently ako ngayon yung nagkamali. I'm very sorry. Apologies for that one. So ako ngayon yung nagkamali. You have to scale this pala muna. My bad. So ayun ako. So ako rin na ano rin ako sa pitfall ko, no? Scale muna and then tsaka mo siya i-shift. So meaning itong original signal natin, ayun, rookie mistake. Nangyari sa yung rookie mistake ko. Okay. So, you have to multiply the time by 3. So, I get 6, 9, times 3, and 4 is 12. Okay, and then 18. So, yan na yun. And then, isi-shift, shift tuloy, no, fold. Ipo-fold ko po siya. Wait. How do you fold? Yan. Okay. So, now, lahat ng mga sign na to magne-negative. So, I get negative 18, negative 18, negative 12, negative 9, then negative 6. Okay, wait lang. Nasaan na yung negative 12? Dito lang pala. Then negative 9, then negative 6. Again, isipin nyo na lang, nag-stretch yan. Dapat mag-stretch talaga yan. Okay? So, after nyan, saka nyo po siya isi-shift ng 2 units to the right. Okay? So, what will happen is ganito. Okay? Move natin na 2 units to the right. O, ayan. So, now, well, actually, nasa negative 12 natin is nandito. Okay? So, negative 12. Ito yung negative 12 na original natin. O, sige, kunyari, ni-redraw na lang natin yung graph, no? So, negative 12, negative 10, negative 7, then negative
4. Okay? Apologies again, hindi ako precise mag-drawing. Pero ganyan yung mangyayari ngayon sa graph natin. Okay? And so we have successfully graphed yung function na to. Okay? So, again, tulad ng nangyari sa akin kanina, kapag kasi naka-condensed form, you have to scale it first before you shift. Okay? Kaya ako binigay yung problem na to para i-demonstrate sa inyo na kung dito ang ginawa nyo is in-advance nyo siya, dito kasi i-delay nyo siya. Okay, as it turns out, ako pa yung nagkamali. Scale muna, and then saka mo siya i-delay. Okay? So with that, you have the, yung fundamentals nung sa signal operation and then kung paano siya ipa-plot. What about kapag, kunyari, you were given that original signal, okay? You were given that original signal and kailangan hanapin mo yung function. Or rather, kailangan hanapin mo yung mga operations na magre-result sa ganitong graph, for example. Okay. So, saan yung original signal natin? Okay. Ayan. Ito yung original signal. Alright. So, this is your original signal and it transformed into this one. So, what is the first step that you have to do? Ito ang unang step na kailangan mo gawin. Hanapin mo sa bagong function mo kung saan nag-start siya. Nag-start pa rin ba siya sa 0 or nag-iba na yung starting point niya? So as you can see dito sa pangalawa natin, nag-start pa rin siya sa 0. So what does that mean? That means walang nangyaring shifting. So no shifting required. No shifting required. Pero makikita nyo ngayon, nag-flip siya ng itsura, no? So as you can see here, nandito na yung slope niya, pero nandito yun sa original, nasa right yun. So what does that mean? Merong folding na naganap. Okay, next. Tingnan nyo ngayon kung nag-iba yung time from the original. As you can see, nag-iba nga. So nagkaroon rin ng scaling. Okay? So no shifting, there is folding, and then there is scaling. So pag pinold mo ngayon itong original signal natin, I get x of negative t. Pero, kunyari, ayun nga, kailangan papakita kasi natin na magpapakita itong original signal na to. So, this will become, if x of negative t, para siyang ito, tapos mag-flip, no? By the way, may mga negative nga pala to. Hindi ko nalagay. Ayan. May mga negative yan. Okay? So, if we flip this, ganito na siya. Ayan. Okay. 0, 3, 5, 7, then 10. Okay. Pero again, hindi pa rin siya same nitong una nating graph because again, the time is different. So what do we do? So ganito ang mangyayari. Kailangan hahanapin mo yung value ng multiplier natin, okay? Or yung scaling factor natin na A kanina, di ba nga x of 80 must be equal to the original function's x of t0. So, for example, dito sa una natin, ang x of t0, kunyari ang t0 mo is 2, no? So, kukunin lang natin yung 80 and t0 nito. So, 80 is equal to t0. Sa original, 2 siya. Pero sa panibago, yung kung saan yung 2 na nag-drop, nasa 3 na yon. So, we get 3. So, 3a is equal to 2. So, what is a now? A is equal to 2/3. Okay? So, that means, gagawin lang natin is i-multiply natin ng 2/3 itong time na to. So, this is simply x of negative 2/3 times t. Okay? And so, para i-prove nyo yan, kunyari, gagawin nyo lang naman siya sa time. For example, ito yung time 2. So, si 2, again, pag nasa baba si 3, multiply mo siya ng 3. And then, dahil nasa taas ito, i-divide mo siya ng 2. So, I get 3, which is right here. And then, dahil nag-iba nga yung direction, that means negative siya. Okay? So, yan lang yung sagot doon. Okay, but what about ganito naman?
Ayan, okay, this one is built different. Okay. Okay. So madaming nangyari dito, aside from the fact na ayan, ganito na siya ngayon. So parang nag-glow up siya, okay? So madaming nangyari dito. For example, what will you be noticing at first glance? Ah, yung amplitude natin, okay? Hindi na siya nag-start from 0 to 5, okay? Or rather from 0 to 5, tapos start niya 0 end niya 5. No, instead nag-start siya sa 9. And then yung pinaka lowest point niya is nasa -1 na. Okay? So, ano nangyari? Titingnan niyo lang naman dun sa original natin, since nag-start siya sa 0, dapat yung ending na ano natin, yung sa function na 'to, dapat 0 rin 'to. Okay? Pero dahil hindi siya 0, ang nangyari is may -1 siya. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng amplitude shifting. So there was an evident amplitude shift dito. Okay, what else? So I want you to find the distance ng minimum value natin and maximum value natin sa original function. So this is simply 5 minus 0, which is equals to 5. Okay? Signal pala dapat. Signal pala tawag ko dito. Dapat dito. Okay. So what about dun sa pangalawa? 9 minus -1, which is equal to 10. So parehas sila. Oh, no, just kidding. Hindi pala sila parehas. 5 minus 0. So obviously, dahil hindi magkaparehas yung distance ng amplitudes nitong dalawang signal na to, there is also an evident amplitude scaling. Okay. So makikita nyo rin naman dun sa original natin na nag-start siya sa 0. Sa end natin, or rather sa second function natin, nag-end rin siya sa 0. Ito pala yung original function. Okay, my bad. Ito pala yung original. So itong sa second natin, nag-start rin siya sa 0. Just the same as the first function. So there is no time shifting. What if nilagyan ko? Okay, pero hindi na. Okay. Pero kung mapapansin nyo dito sa original and then sa second natin, iba na yung mga time niya, yung mga periods niya. So what does that mean? There is, however, a time scaling na involved. Ayan. Okay. So with that, ito na yung mga information natin. So, first question is, sino unahin mo? Si amplitude shifting muna, amplitude scaling muna, or si time scaling muna? Pagdating sa ganito, mas madali na ang gawin niyo muna is siguro si time scaling muna. Okay? Kasi nandito na tayo eh, okay? But also, 'di ba na mention ko naman kanina na usually si time scaling siya yung pinakamahirap gawin, right? Pero pag i-express nyo, for example, yung function na to as from ang original function, madali lang siya. Gagawin mo lang is, again, follow yung sinabi ko kanina. AT is equal to T0. Sa T0, we have 2, and that's equal to 4/3 times A. But hindi ako nagsisimula kay 0. Well, that's because pag minultiply mo si 0 ng any number, it's 0. So, wala ka hindi mo mahanap yun. Pwedeng gawin mo, compare mo si 4. So, 4A is equal to 6. Ayan, I think mas madali pa nga ito eh. 4A is equal to 6. Oh, wait. Ito pala yung original pala. 6A. Wait. Tama lang pala. Okay. 4A is equal to 6. So, obviously, from here, A is equal to 3/2. So just to check, itong original natin at 6, kapag minultiply po natin siya ng 2 and then we divide this by 3, I should be getting 4. Tama. So therefore, ang unang natin is x of 2/3.
So, tama na si time scaling natin. And then, ayun na yung pinakamahirap na part niya. So, bakit? Kasi dito ngayon sa next natin, sa amplitude scaling and amplitude shifting, again, direct to the point sila. Kaya nga maganda mag-amplitude shifting, no? Okay. So, for example, ito na yun. Sino unahin mo? Si amplitude scaling, si amplitude shifting? Depends sa kink mo. Pero ako, mas gugustuhin ko muna na i-amplitude scale siya. Bakit? Kasi pag in-amplitude scale nyo muna ito, okay, ano lang mangyayari? Mag-multiply lang naman itong mga to ng 10 eh. So I will get, or rather ng 2 eh. So I get 10, and then 4, and then 0. Ayan. So ano na distance ni initial, or rather yung pinaka-minimum natin kay final? So minimum natin 0. Ang maximum natin is 10. So, yun din yung distance nitong -1 kay 9. So meaning, ang gagawin lang pala natin is, i-multiply lang natin to ng 2. We scale this in the amplitude dimension by 2. Hindi dimension dapat na tawag nyo doon. Pero basta, isi-scale nyo lang yung amplitude niya by 2. And then what's next? Dahil scale mo siya ng 2, but again, saan siya magsa-start? Kay -1. Saan siya mag-e-end? Kay 9. You have to bring this down by 1 unit. So, -1. So, that means itong 2x 230 na to, ima-1 natin siya. And so, I get 2x of 230 minus 1. Gusto mo na mas condensed form? 2x of 2/3 of t minus 1/2. Okay, ayun na, tapos na. So, eto na yung sagot. Okay? So, again, you have two options and either options is good. Okay? Pwede nyo rin siyang i-scale muna and, or rather, pwede nyo muna siyang i-amplitude shift and amplitude scale. So, mangyayari is, dito sa original function natin na x of t, multiply nyo muna siya ng 2. Then, you add this by 1. And then, at saka nyo is-scale yung time. Pwede rin yan. I think mas madali pa nga yan gawin. But either way, both methods work. So, yun ang sinasabi niyan. So, with that, tapos na tayo dun sa pag-plot ng ano, or rather, pag-identify ng signals from their plots. So, what else? Meron din kasi yung ganito. Okay. Dapat nga hindi ganito eh. Dapat ang ginawa ko is, sige, ganito. Ibahin natin. Kasi puro tayo continuous kanina eh. Like, lahat yan, T, 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 lahat T, T, T. Hindi ba kayo nasawa kay T? So, gawin natin, palitan natin siya ng N. Ayan. So, in short, lahat ng kanina analog. What about kapag ang ginawa natin is naging digital na siya? So, I think this is a very good time para i-mention yung mga reason kung bakit walang scaling, or rather sampling scaling or time scaling sa mga digital. Sige, for a while. Ayan, okay. So, let's have yung ano naman, sign of n natin. Okay. Actually, gawin pala natin tong 2 pi n. Sine of 2 pi n. Then gawin natin lahat ng shift natin, gawin natin pi over 3 ganyan. Okay, para lang alam niyo na, okay? Kasi may mga ganung limitations tayo, okay? Okay.
So again, ganito. Sige, ganito. I-draw natin yung original ano natin, original signal natin, no? So I get I have 1, 2, 3, then 4. Okay? Actually, gawin pa lang natin 'to pi halves para mas ano. Okay. Pi half ng n pi half, n pi half. Okay. Yan. So kapag yung n mo equal to 0, this is 0. So I mark this part as 0. Kapag yung n mo equal to 1, then this is of course positive 1. So I put this here. Kapag 2 siya, 0 pa rin. Okay? Now, a lot of bakit ngayon naging ganito siya? So bale, kapag pinalitan mo si n ng any whole number, okay, this must be a whole number. Okay? Then pwede mong i-evaluate yung value nito in radians. Okay? Kaya siya may pi half. So for example, sine ng 3 pi half. So ano bang 3 pi half? That is 270. So ang sine ng 270 degrees is negative 1. So for 3, ganito po siya. And then 0 to. So what I get is ganito lang yung ating signal. Okay. So now, I'm gonna demonstrate some important mga concepts siguro. Yun yung tawag doon. Okay. So, nakita nyo naman kanina kung paano mag-scale and paano mag-shift sa tawag doon? Paano mag-scale tsaka paano mag-shift sa continuous. So the question is, what if ang nangyari is discrete na siya, right? So with that, kapag nangyari is naging discrete na siya, yung time scaling na sinasabi natin will result in noise. Noise and loss of information. Okay? Bakit? Sige, ganito 'yon. May formal na tawag sa mga ganun. So let's say ito yung iyong original signal. So let me redraw this. Redraw ko lang siya. That's gonna be like this. So this. Oh damn. Ayan. Wow, ganda. Okay. Okay. So ayan, lakayan pa natin. Wow. Tapos straighten na rin natin. Ayan. Okay. So this is your y of n. Now, question. What happens kapag dinoble ko yung time? Okay, dinoble natin yung time, right? So y of 1/2 n. Di ba nga kapag idodoble natin or rather scale natin yung time, you divide that by the number. So if you want to double your time, you have to divide this by 2. Okay. So kapag ganyan yung nangyari, paano natin siya i-draw? So let's draw the points where, ayan, ito yung 1, di ba? So si 1, kapag minultiply natin siya ng 2, it will become 2. Okay. So dito na ngayon siya magsa-start kay 2. Dito natin nilagay si 2. Ayan, 3, 4, 5, 6. Sandali lang. 6, 7, 8. Okay. So kay 2, saan siya kapag minultiply natin ng 2, kay 4 naman siya. So I get 6 and then I get 8. So si 6 natin dito siya. And okay, ayan na yung nangyari. So the question is, anong gagawin natin sa mga natirang integer na points? May 1 dito, may 3, may 5, may 7. Basically, lahat ng odd number. Anong gagawin natin sa kanila? 'Di ba? So, dito kasi sa original natin, saan sila dapat? Doon sila dapat kay 0.5, kay 1.5, kay 2.5. Kay 2.5. Ayun. Pero,
bawal po magkaroon ng decimal sa ating mga periods. Okay? Bawal magka-decimal dito. It's always just a whole number. Okay? So any shifting, time shifting by some non-integer value, hindi mo mapaplat yung signal. So meaning, letter B and letter C will also not be possible. Bakit? Ano nangyari? I-shift mo sila by some non-integer. Pi over 3. Hindi po yan integer. Hindi never lalabas yung integer dyan. So is this one. Pi over 3 rin to. So in short, what's happening here is meron tayong mga additional points. These are noise. Noise yan. Okay? Depende kasi yan sa kung anong type of interpolation ang gagamitin mo. Interpolation. Okay? So these points could have different values. It could be 0 or pwede rin siyang tinatawag na linear interpolation where yung slope between 2 minus 0 is what? 2. So kunyari yung point na to is 1. So kapag ang ano nito is okay, basically ang nangyayari dito is parang nagkakaroon siya ng 0.5 dito. Okay, 1. Okay? So this is like 0.5 the value. So this will also have 0.5 the value. And then this will have a negative 0.5 na value. 0, then 0 pala to. Ito yun, negative 0.5. So ang tawag ngayon kapag ganun is linear interpolation. So pwede ang mangyari rin lahat yan 0. Kapag ganun, ang tawag doon, zero interpolation. Okay? And may isa pa, yung equal interpolation or uniform interpolation where kung ano yung previous value ng signal mo, no? Yun yung magiging value niya dito. So for example, dito ang sa 1. So previously sa 0, ang value niya is 0. So 0 si 1. Pero kapag kay 3 na yun, ang previous value niya kay 2 is 1. So si 3 ngayon magiging 1 siya. Okay? Kay 4, anong previous value ni wait, no, ano pala yan, may actual value yan. Okay, 5. Okay. So si 5, previous value niya si 4 is 0. So ayan. And then that means kay 7, negative 1 rin siya. Kasi previous value ni 6 is negative 1. Okay? So yan yung tinatawag na interpolation. Okay? Yan yung cause ng pag-stretch ng time. Okay? Pag-expand ng time. Paano ngayon ang mangyayari is dinivide natin ng 2. Okay, so ano mangyayari kapag dinivide ko itong original function natin by 2? So I get that at 0, 0 pa rin siya. Pero ano ngayon mangyayari kapag 1? 1 divided by 2 is 0.5. Pero bawal magkaroon ng 0.5 kasi hindi siya integer. So mangyayari, mawawala po siya dito sa bagong graph natin. So kay 2, anong mangyayari? Di-divide natin ng 2, so I get 1. So at 1, 0 po siya. Kay 3, bawal rin. So, dun tayo kay 4. Divide this by 2 and I get 2. So, what happened? Nagkaroon na tayo ng loss of signal. Okay? Sobrang daming information ang nawala kasi lahat ng pagtaas na yun, pagbaba na yun, significant yun. Kasi kung for example, i-relate natin siya dun sa comms where mag-aano tayo, magmo-modulation tayo, or rather, yun nga, magmo-modulation tayo. Paano natin ipo-program na 000 lang siya? Di sana hindi na lang ikaw gumawa. 0 lang pala lahat yan. So with that, kapag nagkaroon ng ganito, anong tawag sa kanya? Decimation ang tawag sa kanya. Okay? The signal got decimated at critical values. Okay? And so, what you get is, ayan. Yan na yung nangyari. Okay? So, that means, ano lang ang limitations ni digital? Okay, ganito. Ang limitations po ni digital, so medyo bilisan ko na, is that number 1, no scaling in time occurs. And hindi po time yan, index yan.
no scaling in the index occurs. What else? Index shifting is only by integer values. Okay? So with that, we have yung conclusion sa ating session for today. And so to recap, ang ginawa natin is in-expound natin yung mga signal operations in the continuous or analog na quantities. Pero pinakita natin sa digital na may mga limitation to. Kasi ang limitation ng digital is that dapat integer ang mga index mo. So with that, thank you for coming to my session for today.